So ayan guys, dito balik tayo. So ang gagawin natin ngayon is mag IP binding. So mag-bind tayo ng NodeMCU doon sa ating Microtech Hex, and then ang ating gagawin is naka-power up na ating NodeMCU, ngunit dito sa leases natin makikita is hindi siya nakapasok. Pero dito sa logs, naka-link up naman siya. So ngayon ang gagawin natin muna is ating i-restart ang NodeMCU. Okay? At ayun na nga, ni-restart na natin yung NodeMCU natin, and then dito sa ayun, sa leases natin makikita natin dito meron na siyang IP. Ayan, ito yon si Wiznet. So ang ating gagawin dyan is i-static na natin to. So ini lang dito, right click lang natin, and then saan ba yun? Double click pala. Wala dyan. Double click natin to. Ayan, double click natin yan, and then make static. So, pag make static natin, wala na siyang D. So, naka-static na yan at pwede na yang i-edit natin. Itong NodeMCU natin, 10.0.2. Ayan. So, ito yung ating NodeMCU, and then lagyan natin ng comment ng ESP8266. So, para malaman natin ito yung ating ESP8266. So, ngayon, ito na yung IP niya. So, dito, active IP niya is ito, at i-ano natin. Disable and then enable. So para mag-waiting siya. So ngayon ginawa ko is para ma-access niya tong active address. So para malagyan niya ng itong address. So i-restart muna natin yung NodeMCU. Then na-restart natin yung NodeMCU, and boom, meron na siyang IP address. Ito makikita nyo, naka-bound na siya. And then ito na siya, naka-static na. So ngayon ang gagawin natin is puntahan natin yung user, ito hotspot. So pagpunta niyan, IP hotspot, ito yon, at lumabas yan dito sa active yan, dito sa hosts. So ito yon, ang gagawin natin dito is right click and then make binding. So yung MAC address alisin natin, to address, ito yung address natin, and then to address, sorry, ang address natin ito yon, ang to address ilagay natin blanco, and then all, server all, and then bypass. So apply, and then okay, and then makikita nyo to dito sa IP bindings sa host. Ito yung host, IP binding, and then lagyan natin siya ng comment ng ESP8266. Pwede naman, optional naman to so gusto ko lang lagyan. And then punta tayo sa World Garden IP lists. Pag add nyo ng add dito, action is accept, and then destination address, yung address ng NodeMCU natin. Yan. So apply natin to. Okay, and then ito na yun siya. So pwede na natin siyang i-access doon sa ating 1.5 admin portal. Atin ang pasukin. So before that, kailangan meron tayong user. Ito yung user na ginawa ko para sa admin natin, para mag-communicate ang Microtech natin at saka yung NodeMCU natin. So punta natin dito sa browser, and then i-type natin yan, and then ito na yon, and then yung ano pala nito is ito default password is admin lang. Ayan, pagkatapos nyan enter, and then makikita nyo dito bandang baba offline, and then yung time natin ito, and then system logs 1970 pang time natin, hindi pa natin na-configure. So system configuration, pasok tayo dito, and then wifi name, and then ito yung name na gusto ko. Sa mode, DHCP ko lang dito kasi ako nakapag proceed DHCP lang, and then ito yung IP ng Microtech ko, and then Microtech username ko lang dito is ito. So ang password natin is itong password natin, yun ang sinasabi ko sa inyo na doon sa may user dito, user list, ito yon. So i-input nyo to dito banda, Microtech password, compare, din dito keep alive, always connected, and then admin portal. Since admin ang password, gawa tayo ng sarili nating password, which is ito. Parang sobra
Sobra yata. Okay. Tama na. So, operator natin is lang. Password natin sa operator is operator lang din. Username and then password natin is ito. Ayan. Nakapag-input na tayo. And then 45 seconds ang ating coin slot. Insert coin na wait time. And then ma-abuse sila ng 4 or 5 ba. So 4 lang. And then 1 minute na ban. And then ito, default na yan. Hayaan nyo na yan. Ang gagawin nyo lang dito is voucher prefix. So sa atin, FT stands for Fibertic. And then voucher length is 5. And then yan na yun. Then generate ng API. Automatic na yan. And then dito sa aking restart 180 minutes, 3 hours yata yan. So save na natin. And then check natin yung logs natin dito kung makapasok ba. Yun, kita nyo naman via API na nakapasok ng ating NodeMCO. And then check natin, refresh natin page, din natin yung password natin na ginawa kanina, pasukin natin. And then and time, yan, and then online, di ba? And then system logs, ito na yung oras niya, sakto na. Then ayan, goods na ang ating pagbinding. So ngayon gawin natin is mag testing tayo sa cellphone natin. So ayan na guys, mag-proceed tayo dito sa ating cellphone. So ngayon ang aking cellphone is nakakonect na sa ating access point. Makikita nyo naman dito sa this is DHCP server. Ito yun, Poporino 2F. Wala, hindi pa na-open yun. Ayan, na-open na natin na ng ating portal. And then automatically siyang magre-redirect sa ating portal. So ayan, makikita dito sa logs, nagpa-pop up siya. Ayan, wala na daw siyang voucher. Ayan. So ngayon, login failure dahil wala naman siyang users dito. Ayan, wala siyang makita. So kailangan mag-insert coin pa. And then dito makita si scheduler. Check natin yan. So ngayon, flex natin yung lazy portal natin, yung binili natin kay Sir Christopher. So yun, ano pilido yun, basta kay Chris. So ngayon, testing natin, meron na siya. And then wifi rates natin, inedit ko muna para mabilisan. So 1 minute 1 peso. So di pang testing lang naman to. So ngayon, i-check ko natin. And then connect. Pag na-connect na, ito na yun siya. Nakikita nyo naman. So ayan. And then ito yung mga notification natin nagpa-pop up So ito na yun. And then script niya makikita natin dito sa ating portal status. Ayan, 41 seconds. So FT 98. And then users meron na din, scheduler meron din. And then antayin natin maubos ang time kung sakali. Sample lang to. So naubos na daw ang time ni customer. Makikita natin dito sa logs na nawala na siyang time. And ang time niya, yan, makikita niya dito si Mac FT 79885 ay i-delete niya, synchronize niya yung i-delete niya dito sa users. Meron kasing expiration tayo. So yan, 10 seconds, 8, 7, 6. So ito, i-delete to. And then ito dito, delete, makita dito sa logs. Ayan, okay, wala na yan, na-remove na. Makikita dito sa logs, script remove. And then ayan, wala na siya dito sa users, wala na din dito sa scheduler. And then dito banda, wala na ring pula, hindi siya nag-i-error. So kung gusto nyo lang mahingi itong script ito, ibigay ko na lang sa inyo to. Just follow and subscribe sa ating YouTube channel. Salamat guys.
So hanggang dito na lang. This is Fiber Tech and Tips. Magpapaalam na sa inyo. Bye-bye. Thank you so much.